At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayan po natin ngayon si GPH Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer. Magandang hapon po, Chair Ferrer, si Habiba po ito. Magandang hapon po sa inyo. Alright. Ma'am, reaction po ninyo sa naging pahayag naman po ni Senadora Miriam Defensor Santiago na unconstitutional umano ang comprehensive agreement? Siguro kailangan mag-usap mag-usap din ng maayos kasi para magkapaliwanagan tayo. Yun naman nabanggit ni Senator Santiago, yan yung kanyang parang initial feedback. Baka pag mas napag-aralan pa natin ng mabuti at saka nagkaroon din tayo ng mas maayos na pagkakaintindi doon sa mga layunin, konteksto ng mga napagkasunduan ay mas luminaw naman ito. Pero syempre, alam naman natin, pinag-aralan din naman natin yan, ang tinitingnan na lahat yan ay naayon sa ating konstitusyon. Or else, kasi po, kami rin ma'am, talagang nasasabik kami, ako bilang isang Mindanaoan, naghihintay din po kami, o lalo na sa nangyaring issue ngayong linggo. Ma'am, ano po yung update natin sa pagbuo naman ng draft ukol sa Bangsamoro Basic Law? Patuloy yung ginagawa ng ating Bangsamoro Transition Commission at meron naman tayong prosesong napagkasunduan sa pagitan ng BTC at saka ng Office of the President na siya rin ang magsasagawa ng review bago ito i-certify as urgent sa ating Kongreso. So, ganun po yung ating process. Habang natatapos yung ilang mga bahagi, tinutuloy naman yung ating pagkakipag-ugnayan sa pagitan ng BTC at saka namin sa panel at gayon din sa Office of the President. Alright. Ma'am, ito pong kauwi ko lang po, galing Mindanao, at ito pong mga kaibigan natin na nandito rin sa Manila. Para po sa hindi pa po nakakaalam, hindi pa po masyadong naiintindihan ito, ano-ano po ba ang mga sunod na hakbang para po sa pagbuo ng Bangsamoro political entity aside from the Bangsamoro Basic Law na tatalakay naman sa Kongreso? So, bukod doon sa papasok nga sa Kongreso, yung ating naman kasunduan, maraming elemento ito. Halimbawa, lalo na doon sa ating Annex on Normalization, meron tayong mga napagkasunduan na mga hakbang patungkol sa seguridad, yung decommissioning ng weapons and combatants ng MILF, kasama yan dyan, at saka yung ating socio-economic program. So marami pang mga sangkap yan. Meron din tayong pinag-uusapan na programs na patungkol sa transitional justice at saka reconciliation. So sabay-sabay po natin ito isinasagawa at tinitiyak natin na habang umaandar din yung proseso sa Kongreso, marami din tayong naisasaayos sa ibaba, sa communities at nang sa gayon ay maramdaman talaga ng lahat itong sinasabi natin prosesong pangkapayapaan. Alright, ma'am, kung sakali po, ito talaga problema natin to dahil halimbawa, meron na namang mga lefties, meron na namang pong mga na subukin na sirain na naman to pagbubuo ng Bangsamoro Basic Law. Handa po ba tayo at ano po ba yung mga hakbang natin para dito? Well, may process naman yan. Kung talagang may makaharap natin yung isang pagsasampa ng kaso sa Supreme Court, hindi syempre yung ating Office of the Solicitor General, yan naman ang magre-represent sa ating pamahalaan. Gayunpaman, ang inaasahan natin ay magkaroon na ng mas malawakang pangkonsultasyon at saka dialogo sa iba't ibang grupo, lalo na yung marami pang mga tanong. Para ngayon, sa gayon, kung maintindihan din kung ano ba yung talagang mangyayari, hindi mauna yung pangamba o yung mga takot, okay na itong proseso na to. So, marami pa tayong gagawin na lalo na sa usapin ng pagpapaliwanag sa ating mamamayan. Right. Ma'am, bilang panghuli na lang po, mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga sumusuporta. At hinihikayat na rin po natin ang mga taong hindi pa masyadong lubos na naintindihan ng binubuong Bangsamoro. Pareho naman po ang mensahe natin, give peace a chance, Minsan napapako tayo sa mga debate sa ilang mga issue, pero nakakalimutan natin kung para kanino ba ito. Ito pong proseso na to ay higit sa lahat para sa ating mga taong bayan, lalo na yung ordinaryong tao, yung mga bata sa eskwelahan, na nagnanais naman magkaroon ng katahimikan sa kanilang lugar at ang kanilang mga pamumuhay ay umayos at umunlad. So sana po ay hindi natin makaligtaan yung
ganong klaseng pang matagalan at saka pang kabuang layunin natin dito. Yung pong mga detalye, lalo na mga technical details, hindi pong ayusin yan. Marami pong dadaanan na proseso yan. Dadaan nga mula sa Transition Commission po, dadaan pa sa Office of the President. Pagkatapos nun ay susuyurin pa yan sa iba't ibang committees ng Kongreso sa kanilang isasagawa ring public hearings bago talaga maging isa pang ganap na batas yan. So, sana bigyan natin ito ng pagkakataon na itong proseso na ito ay mangyari. Lahat naman tayo pwedeng lumahok dito sa iba't ibang aspeto na ito. Alright, bilang kaisa rin po sa mga Moro, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng malaking oras sa pagtulong sa amin. Shukran kathir po sa inyong oras, GPHP's panel member or chair, Miriam Coronel Ferrer. Shukran at mabuhay kayo.